Yan, hello po at welcome po muli sa part 2 ng ating lesson 1, no? Problema sa kulturang popular. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kaibahan ng kulturang popular sa kulturang katutubo at kulturang masa. Ay, ang dami palang kultura. Yes po, no? Magkakaiba sila. Ngayon, tutukuyin natin yan. Kasi baka kanina dun sa ating paksa, naisip nyo na, kapag kulturang popular, tama ba ma'am? Ito yung kultura ng mahihirap. Tapos, yung kulturang katutubo ay kultura lang siya. Tapos, iba rin po yung high art. Ma'am, ang daming kultura, nalilito na ako. Ngayon, sige, linawin pa natin, no? Ano ang kaibahan ng kulturang popular sa kulturang katutubo at kulturang masa? Ayan. Kapag sinabing kulturang katutubo, ay kulturang nakabatay sa praktika ng isang katutubong grupo. Gets natin yan, ha? Kaya nagiging kultura dahil sa pagpapasa ng praktika nito sa loob ng isang komunidad kung saan direktang nakikilahok ang mga kasapi nito. So, halimbawa, kulturang katutubo ay kultura ng mga lumad. Ang mga lumad ay mula sa mga kanayunan ay direktang nakikilahok sa produksyon at praktika ng kanilang kultura mula sa kultibasyon ng kanilang komunidad hanggang sa pagpapanatiling buhay nito. Okay? Ngayon, malinaw ang kaibahan sa pagitan ng kulturang katutubo at kulturang popular. Bilang consumer ng kulturang popular, wala kang direktang access sa produksyon nito at ng praktika ay limitado sa panggit ng mediated na pagsasali ng impormasyon. Nakita nyo? Halimbawa, yung kulturang katutubo, sila ang naglilikha nito sa loob ng community. Sila ang nagde-decide. No? Halimbawa, naglikha ang mga katutubo ng weave na pattern, no? Sa kanilang tinahing tela at may kahulugan 'yon. No, halimbawa, doon sa tinahi nila sa weave nila may butike. Sa kanilang kultura, ang butike na ito ay nangangahulugan ng proteksyon, no, sa kanilang komunidad. So sila yung nagde-decide nito na ito butike, simbolo protection. Ito ay gagamitin, halimbawa, gagamitin ang simbolong ito sa mga kalalakihan sa bayan na to bilang protection kasi sila yung lalaki, sila yung nagpo-protect ng family, blah, 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 blah. Diba? So sila yung nagde-decide. Pero, sa kulturang popular, wala kang access. No? Hindi mo alam kung ano yung gagamiting simbolo. Hindi mo alam kung paano dinesign yan. No? Ang gagawin mo lang ay tumanggap nito. Limbawa, sila bubu. Sila bubu ay mahal. Sila bubu ay ganito, no? Siya daw ay ganito, may mga meaning din siya, bla 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 bla. Isa siyang icon, isa siyang character, bla 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 bla. No? Hanggang dun lang 'yun, no? Hanggang dun lang 'yun. Hindi ka pwedeng magsabi na hindi ka pwedeng question. Hindi ka pwedeng mag-react, hindi ka pwedeng mas okay ata kung may dimple sila bubu, walang ganon. Pero sa katutubong kultura, pwede kang mag-raise, ano, ng question, pwede kang dumagdag, pwede kang mag-ano, may control kayo mismo. Sa kabilang banda, ang salitang kulturang masa ay salitang itinutunggali pa. Para sa mga naghaharing uri, tawagin nating reaksyonaryong pagtingin, ang kulturang popular ay kulturang masa. Okay? Para sa mga mayayaman na sa tip nung tatsulok, ang kulturang popular ay kulturang masa.
Okay? Ang progresibong pagtingin sa kulturang masa ayon sa kritikong si Alice Guillermo ay nakasalalay sa pagbuo at paglinang sa mga pagsisikap at ambag ng mga progresibong Persa kasama at sa pamumuno ng batayang masa ng mga magsasaka at manggagawa. Ang kulturang masa ay tiyak na hindi kulturang popular. Tandaan hindi siya kulturang popular, ani ni Guillermo. Ang kulturang popular o artificial or synthetic culture ay binubuo na nagaharing uri, galing siya sa taas na ibinababa sa baba. No? Yung lifestyle na to, yung ideas na to and everything, galing yan sa taas na inaaspirasyon ng middle class at ng mga nasa laylayang uri. Pero ang kulturang masa ay galing sa baba, no? Ang kaibahan sa dalawang punto de vista sa reaksyonaryong pagtingin, walang kaibahan ang kulturang popular sa kasalukuyan. Sa progresibong pagtingin, ang kulturang masa ay binubuo pa lang at nagpapabago. No, halimbawa, yung kulturang masa ay kultura na nagmula yan sa mga magsasaka at manggagawa. Ano yung mga best practices nila? No? Ano yung tinatawag nga natin na sabi nila, resiliency, ganun daw, no? Na meron sila, no? Ano yung katulad na lamang no na binabanggit natin kanina na kasuotan na meron sila kung paano nila dahil walang halimbawa sa lugar nila sa kanayunan, walang malayo ang batis, malayo ang ilog, no? So ano ang gagawin nila? So nag-create sila ng mga bamboo sticks. Doon nila sinundot nila na parang maging tubo para makaabot dun sa mga kabahayan nila, no? Improvise, systematikong ginagawa nila, no? So culture nila 'yon. Nakita ng isang pamayanan, ginaya ng sumunod na pamayanan, kultura nila 'yon, no? Pero 'yun nga, yung mga nasa itaas, tingin nila doon, kulturang popular pa rin 'yun. Okay? Ayan. So ngayon, dadako tayo doon sa mga anyo ng kulturang popular. Tatandaan natin na sa asignaturang ito, susubukan nating usisain ang kulturang popular batay sa mga manifestasyon nito. So una nating pag-aaralan ay ang pinakapalasak at pinakahalatang manifestasyon ng kulturang popular. So, ito yung mga personalidad, artista, mga fans o tagahanga. Sa susunod na paksa ay mas lilinawin natin ang direkta at pangkalahatang interbisyon ng medyang pangmadla o mass media sa ating mga gawi at partisipasyon sa pakikipagkalakal o komoditisasyon sa pagsisiyasat ng mga bagay mula sa TV, radyo at pelikula. Sa mga bagay na ito, titignan natin kung papaano ang mga ito ay nagtatangan din ng mga kaalaman na sumusuporta at positibong tumutugon sa mga pangailangan at mga hinihingi o demand ng isang kapitalistang lipunan. Titignan natin paano binubuo mula sa mga kwento at naratibo ang mga mitolohiyang bumabalot sa katauhan ng isang bituin sa telebisyon man, pelikula o internet. Ngayon, sisisatin natin ang mga between, palabas at ugnayan ng mga tagahanga sa kanila bilang sangkap sa proseso at mismong produkto ng komoditisasyon. Kaliwaan ang prosesong ito. Ang mga produkto ay nagiging producer din na nagpapakilala ng mga abstraktong konsepto sa kanilang mga tagahanga na tatawagin nating ideolohiya. Mula dito ay sisiyasatin natin paano ang kulturang popular at ang mga produkto nito ay dumudulo sa pagpapanatili ng dominanteng kaayusang panlipunan, partikular ng paghahari ng kahalagahan sa pribadong pagmamayari. Sunod na paksa sa mga manifestasyon ay ilalagak natin para doon sa ekstensibong pag-uusap tungkol sa globalisasyon at kontemporaryong kondisyon, kung saan nabubuo ang kulturang popular na nasasaksihan natin ngayon. Pag-uusapan natin dito yung internet.
social media, at ano ang mga nagiging epekto nito sa dinamiko ng kinagisnang kulturang popular na nakasandig sa mga tinatawag na tradisyonal na media. Ikatlong paksa ay ang subkultura. Titignan natin dito yung mga ideolohikal at praktikal na aspekto na humahantong sa pagbuo ng mga subkultural na kultura. Makikita natin dito yung dalawang nagtutunggaliang kalikasan nito, kung papaano naghahapag ng mga alternatibong kaisipan at praktika ang mga subcultural na komunidad, at kung papaano maging ang mga tinuturing na quote-unquote, alternatibong kultura ay di makali sa lohika ng dominanteng kaayusang panlipunan. Pang-ikaapat na paksa sa mga manifestasyon ay ang kulturang popular na tumatagos na sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Partikular na pag-uusapan dito yung basketball, modeling, beauty pageants, at pagtatrabaho sa BPO. Tinitignan dito kung paano yung ugnayan sa pagitan ng kapital, media at lipunan ay humuhulma ng ating mga pang-araw-araw na gawain. Sa mga pag-uusap na ito sa manifestasyon ng kulturang popular, una nating pag-uusapan ang anyo nito. Una, sa anyo ng commodity, sa anyo ng praktika o sa anyo ng consumer. Ang commodity o kalakal ay bagay na kapaki-pakinabang sa paggawa man sa sikmura o sa guni-guni. Ang commodity ay maituturing na commodity kapag ito ay naipapalit sa iba pang commodity. Ibig sabihin, ito ay mayroong halaga na maipapalit din sa halaga. At ang halagang ito ay kadalasan nakabatay sa pinakinabangan nito sa tao. Ang proseso ng palitang ito ang dahilan kaya nagkaroon ng praktika, no? Ang praktika ay mga gawi na malay na ginagawa ng tao upang matamo nito ang gusto nitong gawin. Ang praktika ay gawaing may layunin at naipapasa sa iba kapag nakikitaan ang kakayahan nito makapagbigay halaga sa isa pang gawain. Ang paggawa sa produksyon ay isa lamang sa uri ng praktika, kasama dito yung mga ritual, pag-aaral, at malikhaing gawain. Ang consumer ang nagtatamasa ng kulturang popular. Madalas, consumer naglalagom ang unang dalawang anyo. Kinukonsumo natin yung commodity at ginagawa niya sa pabrika. Sa usapin ng kulturang popular, madalas ibinababa sa salitang tagahanga o fan ang consumer na naglagom ng kulturang popular. Ang mga anyong ito, para maging tuluyan na sangkap ng kulturang popular, ay dumadaan sa isang pinagitnaan o mediated o masasabi nating mediate-sized na proseso, madalas ding nalalagom ng commodity, pareho ang praktika at ng consumer. Nagmumula sa paglalagom na ito ang kadalasang pagtuya sa kulturang popular bilang komodisado. Pero ang pagtuyang ito ay hindi dahil sa operasyonal o objektibo na pagpapalagay, kundi sa isang moralistikong hinuha tungkol sa commodity na nagmumula sa pagpapalagay na hiwalay ang pagkamal sa tubo ng kultura. Sa praktika, lahat ng nalalahok at lumalahok sa kulturang popular, gaano man ka-popular, nito ay nakasalalay at nakasandig sa proseso ng komoditisasyon. Kaya masasabi natin sa pangwakas ng ating paksa o aralin 1 na ang kulturang popular ay ang pinakapalasak na anyo ng kapitalismo sa lipunan. Ngunit ito o ang proseso ng pagbuo nito ay isa sa pinakamahirap abutin ng masang dumadanas nito. Ayan, kung may mga katanungan lamang po hinggil sa ating paksa ay i-message ako sa ating GC, sa ating email, at huwag mahihiyang magtanong. Maraming salamat po.